Tumayo na po tayo, mga mahal na kapatid. Ama namin Diyos, salamat po ng marami, Ama. Kaya pa naming nasapit na muli ang banal na sandaling ito ng pagsamba namin. Salamat po sa pag-iingat mo sa amin. Hindi mo kami pinababayaan. Napakaligalig ng mundo. Araw-araw, mga tao'y nangapapahama dahil sa iba't ibang mga kasakunaan, mga kalamidad na mga malalakas, mga digmaan at mga kaguluhan, mga katampalasanan at iba't ibang karamdaman. Ngunit kami, Ama, nabubuhay kami sa ilalim ng iyong pagkukupkup. Ikaw ang nag-iingat sa amin. Ligtas kaming namumuhay araw-araw. Ipinagkakaloob ang aming pangangailangan. Higit sa lahat, pinananatili ang matatag na pananampalataya. Patuloy na nagsisikap sa mga paglilingkod sa iyo. Salamat ng marami, Ama. Namamalagi ang ganitong mga pagkakataon sa buhay namin na makapagsagawa ng banal na pagsamba. Hindi man kami makapasok sa kapilya, ngunit aming Ama, tuwing araw ng pagsamba, nagkakatipon kami sa tulong ng teknolohiya at sa bawat pagtitipon namin. Hindi mo kami binibigo. Ikaw ang laging nagpapakaranas sa amin sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Pinalalakas mo kami. Binibigyan mo kami ng kaaliwan. Purihin ka, Ama. Sinasamba ka ng aming mga puso. Pakitanggapin mo kaming lahat. Huwag mo kaming itatakwil. Lahat ng mga anak mong sumasamba ngayon, tanggapin mo ng aming mga pagpupuri. Hayaan mo po ang kabuuan ng aming pagsamba magdulot po sa iyo ng kalwalhatiang marapat sa iyong pangalan. Panginoong Jesus, salamat ng marami sa iyo sa pag-alalay mo sa amin araw-araw, sa pagbibigay mo ng inspirasyon, sa pagbibigay mo sa amin ng lakas. Panginoon, salamat. Salamat, lagi kang nariyan para ipamagitan kami sa Ama. Maawa ka, Panginoong Jesus. Tanggapin mo po ang aming mga pagpupuri. Sinasamba ka po ng aming mga kaluluwa. Muli mo kaming ilapit sa Ama. Tanggapin namin ang kapatawaran ng aming mga kasalanan at tanggapin muli ang aming mga pagsamba. Ama namin Diyos, sa pag-aaral namin ng iyong mga salita, buksan mong muli ang aming mga puso't kaisipan, maging sisidlang hirang ng iyong mga katotohanan upang patuloy na magsilbing gabay at ilaw namin sa buhay. Mabalagi kami sa daan ng kaligtasan. Makatiyak po kami sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Pamalagiin mo kaming matibay na nakaugnay sa diwa at layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Mga mahal na kapatid, sa nagdaan po nating pagsamba ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos sa Biblia na hindi po lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay diringgin at maliligtas. Kahit pa sabihin na nilang silang nakakaalam ng mga pangalan ng Panginoon, wala silang pruweba ng kanilang kahalalan na nagpapatotoo na sila'y mga tunay na lingkod ng Diyos at walang tunay na sugo ng Diyos na nangaral sa kanila, hindi rin po sila makakabilang sa binabanggit sa Gawa 2:21 na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ano po ang lalong nagpapatunay na hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas? Sa Mateo 7:21, ang Panginoong Jesucristo po mismo ang nagpapatotoo. Ang sabi niya, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Ang linaw po ng pahayag na ito ng Panginoong Jesucristo. Kaya kung basta na lamang natin paniniwalaan ang sinasabi sa Gawa 2:21 na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, tiyak na madadaya tayo ng mapanlinlang na pagtuturo ng mga bulaang tagapagtara. Paano po ang sinasabi ng iba? Na sila raw ang nakakaalam ng maraming pangalan daw ng Diyos. At sa pangalan daw po, Diyos, ni Kristo, nagsisipanghula pa sila. Kaya, ang tanong, maliligtas ba ang tumatawag sa Panginoon? At nagsisipanghula pa sa pangalan niya. Pero walang kahalalan mula sa kanya. Sa 22 hanggang 23, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi ba ka nagsipanghula kami sa iyong pangalan? O yan ang isinisigaw nila. At kung magkagayon, sabi ni Kristo, ipahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala? Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng kasampalasan. Sa makatwid, hindi lamang hindi sila kinilala, kundi higit po sa lahat, itinakwil sila ng Panginoong Jesucristo. Ano lamang po ang ibig sabihin? Hindi sila maliligtas. Mga kapatid, ito pong mga talatang ito ay nakapaloob sa Ebanghelyo ni Kristo, sa aklat ni Apostol Mateo. Hindi ba ito kailangan marinig at tanggapin ng tao? Ay, bakit hindi sila kinilala ng Panginoong Jesucristo bagkus itinakwil pa? Ito po ang masamang ginawa ng ibang mga taong tumatawag sa Panginoon. Subalit itinakwil at hindi maliligtas. Sa Kawikaan 1:24 at 28, sabi ng Diyos, sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay at walang makinig. Kaya ano yung pinasya ng Diyos sa kanila? Ang sabi ng Diyos, kung magkagayo'y tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusunod. Aling pagtawag po ng Diyos ang kanilang tinanggihan na ikinagalit ng Diyos. Sa unang Korinto 1:9, ang sabi po, ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo. Tawag. Sa pakikisama ng kanyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. Sa makatwid, ito po ang pagtawag ng Diyos upang ipakisama sa ating Panginoong Jesucristo. Ano sinasabi ng iba? Tinawag daw sila ng Diyos sa panaginip. Paano ba ang pagtawag ng Diyos? Upang ipakisama kay Kristo. Sa pamamagitan ba ng panaginip? Pagka ganyan kasi mga kapatid, nangangahulugan lamang, hindi nila alam kung paano
ang pagtawag ng Diyos. Paano nga ba ang pagtawag ng Diyos? Upang ipakisama kay Kristo. Sa ikalawang Tesalonica 2:14, ang sabi ng Biblia, tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo, sabi ni Apostol Pablo, upang magkamit ng kalwalhatian ng ating Panginoong Kristo. Alin ba ang ebanghelyo? Ang mga kautusan ni Kristo na nagmula sa Diyos, na nakasulat sa Biblia. Sabi ni Apostol Pablo, na sugo ng Diyos, tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo, sa pamamagitan ng pangangaral ng tunay na sugo ng Diyos, katulad ni Apostol Pablo. Pero tanong, lahat ba ng pangangaral ng Biblia ay pagtawag ng Diyos? Ano sinasabi nila? Nakasulat naman daw sa Biblia ang itinuturo nila. Ibig po bang sabihin, lahat po ng nangangaral ng Biblia, tatanggapin na lamang natin? Sino lamang po ang pinagtiwalaan ng Diyos na mangaral ng kanyang mga salita? Ang sabi ng tunay na tagapangaral, na tulad ni Apostol Pablo, sa ikalawang Korinto 5:19-20, ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo. Sana napansin niyo ang pahayag ng Biblia. Hindi po lahat ng nangangaral ng Biblia ay pagtawag ng Diyos. Hindi ko nakasulat sa Biblia. Ang kanilang itinuturo ay tama na at tatanggapin na lamang natin. Hindi. Bakit? Sapagkat hindi po lahat ay binigyan ng Diyos ng karapatang mangaral ng Biblia. Sino lamang po ang pinagtiwalaan ng Diyos na mangaral ng kanyang mga salita? Ang sabi po ni Apostol Pablo, ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo. Alin ang salita ng pagkakasundo? Ang mga salita na kailangang ipangaral sa tao upang makapanumbalik sa Diyos at maging kasundo niya. Kaya salita ng pagkakasundo. Kanino ipinagkatiwala? Sa sugo ng Diyos. Kaya pala noong paksain ni Apostol Pablo, ang tungkol sa Gawa 2:21, na ginagamit nilang batayan. Sila raw yun. Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Sila raw yun. Nung paksain yan ni Apostol Pablo, anong hamon niya sa mga nag-aangkin na sila raw yun? Ang sabi ni Apostol Pablo, paano naman sila tatawag sa kanya kung hindi sila sumasampalataya? Sabi ni Apostol Pablo sa Roma 10:13-15, paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paano makakapangaral ng sinuman kung hindi siya isinugo? Dahil dito, mga kapatid, hindi po lahat ng uri ng pangangaral ay instrumento ng Diyos sa pagtawag ng mga tao upang ipakipag-isa kay Kristo. Ang pagtawag po ng Diyos ay sa pamamagitan lamang at wala nang iba pa ng pangangaral ng isang tunay na sugo ng Diyos tulad ng mga kapatid. Hindi po ba't ang itinuro na ito ng mga apostol ay mula sa Ebanghelyo ni Kristo? Lahat ng mga itinuro ng 12 apostol ay galing sa Ebanghelyo ni Kristo. Gaya ng patotoo ni Apostol Pablo sa Galacia 1:11-12, sapagkat aking ipinatatalastas sa inyo, mga kapatid, tungkol sa Ebanghelyo na aking ipinangaral, sabi ni Apostol Pablo, na ito'y hindi ayon sa tao. Sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. O maliwanag. Hindi sariling ebanghelyo ang ipinangaral ng mga apostol. Ebanghelyo ni Kristo. Kaya, dapat pakinggan.
Di ba? Hindi ba itinuro ng Panginoong Jesucristo na dapat pakinggan ng tao ang mga isinugo niya? Tulad ng mga apostol. Ayon sa kanyang ebanghelyo sa Lucas 16, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Ang tinutukoy ni Kristo ay ang mga apostol. Ang nakikinig sa inyo, mga apostol, mga isinugo niya. Ano katumbas? Ay nakikinig sa akin. Paano hindi mo tatanggapin? Hindi po ba isinuro din ng Panginoong Jesucristo na dapat tanggapin ang sinumang isinusugo niya gaya ng mga apostol? Ayon sa ebanghelyo niya sa Juan 13:20, sabi ni Kristo, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang tumatanggap sa sinumang sinusugo ko ay ako ang tinatanggap. Ngayon, mga kapatid, dapat marinig at tanggapin ng mga tao ang itinuro ni Apostol Pablo na mahalaga at kailangan ang sugo ng Diyos sapagkat sa kanila ay pinagkatiwala ng Diyos ang karapatang mangaral ng kanyang mga salita at ebanghelyo ni Kristo. Ito po'y bahagi ng ebanghelyo ni Kristo na ipinalaganap ng mga apostol. Kaya kailangan marinig at sampalatayanan ng mga tao upang maligtas. Kaya namin pinagdiriinan yan, mga kapatid. Kasi para sa kanila, hindi raw ito kailangan. Ang kailangan lang daw marinig at tanggapin ng tao ay yung ebanghelyo ayon sa kanilang pagkakaintindi. Si Kristo'y namatay at nabuhay na maguli. Sa kanyang pagkabuhay na maguli, siyang dahilan kaya napatawad ang kasalanan ng tao. Kaya kailangan lang daw ay sumampalataya kay Kristo. Yun lang daw ang ebanghelyo ni Kristo. Yun lang daw ang kailangan. Paano yung mga ibang mga itinuro ni Kristo na nakapaloob din sa kanyang ebanghelyo na siyang ipinangaral din ng mga apostol? Ngayon, dapat ba natin ipagtaka itong ginagawa ngayon ng mga dati nating kasama sa tunay na pananampalataya na ngayon ay binabaluktot ang ebanghelyo ni Kristo? Dapat ba natin ipagtaka? Hindi. Sapagkat ipinagpauna na po ito ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo na sumulat ng unang Korinto 15:1 hanggang 4 na ginagamit nila upang baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo ang siyang mismong nagbigay ng babala. Pansinin niyo sa Galatia 1:6 hanggang 7. Ako'y namamangha na kayo dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo. Buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nangag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Kanyo, mga kapatid? Noon pa pala sa panahon ng mga apostol ay meron ng ganyan eh. Ginugulo lang yung mga kapatid, nililigalig. Pinasasama, ibig sabihin eh, binibigyan ng ibang kahulugan. Binabaluktot ang ebanghelyo ni Kristo. Kasi mga kapatid, ang kabuuan ng tunay na ebanghelyo ni Kristo ay nakapaloob sa bawat aklat ng unang 4 na aklat ng Bagong Tipan. Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Bago umakyat si Kristo sa langit, inutusan niya ang mga apostol sa Marcos 16:15 hanggang 16 at sinabi niya sa kanila, pagsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapag. Sinabi po ito ng Panginoong Jesucristo, paakyat na siya sa langit. Tapos na ang ministeryo niya sa lupa. Tapos na ang kanyang pangangaral. Lahat ng ebanghelyo niya, mga kautusan niya, nakasulat na yan sa Marcos, sa Juan, sa Lucas, at sa mga aklat ni Mateo. Anong aakyat na si Kristo sa langit? Sinabi niya sa mga apostol, inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng tinapan. Ang sumasampalataya at mabautismuhan
ay maliligtas. Aling ang Ebanghelyong tinutukoy ni Kristo? Lahat ng mga ipinangaral niya na nakapaloob sa buong aklat ni Marcos at gayon din sa mga aklat ni Mateo, Lucas at Juan. Kasi po, ang lahat ng aklat ni Mateo, Marcos, Lucas at Juan ay magkakahawig o magkakawangis ang nilalaman sa isa't isa. Lahat po ay nakahayag ng Ebanghelyo ni Kristo. Kaya pagkatapos ng ganapin ng kanyang ministeryo sa lupa, bago siya umakyat sa langit, nagbilin siya sa kanyang mga apostol. Ano yon? Iniutos niya sa kanyang mga apostol na ipangaral ang kanyang ebanghelyo sa lahat ng mga tao. Ano garansya ni Kristo? Sabi niya, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Mga kapatid, ito po ang buong ebanghelyo ni Kristo. Subalit ang Assembly of Yahushua ay ibang ebanghelyo ni Kristo ang itinuturo. Alin daw ang ebanghelyo ni Kristo? Ang pagsampalataya daw kay Kristo na anak ng Diyos na namatay para sa ating mga kasalanan at sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Ating mga kasalanan ay napatawad at sa gayon ay maligtas. Ang ebanghelyong ito raw, ayon sa kanila, ang nag-iisang mensahe na kailangan ng tao na marinig upang ang tao ay maligtas. Alam niyo mga kapatid, kapag ginugel niyo po kung ano ang ebanghelyo ni Kristo, ito ang lalabas na sagot eh. Itong itinuturo ngayon ng Assembly of Yahushua. Pero mali. Ang sinasabi nilang ito ay isang napakaikling buod o summary lamang ng ebanghelyo ni Kristo. Ano ang kailangan marinig ng tao upang maligtas? Ang pagpapaliwanag ng tunay na sugo ng Diyos, katulad ni Apostol Pablo, kung paano ba isa sa katuparan ng tao ang kabuuan ng ebanghelyo. Ano katunayan? Ayon sa kanyang ebanghelyo sa Marcos 4:10, nang nag-iisa na si Jesus, ang ilan sa mga nakikinig ay lumapit sa kanya kasama ang 12, yung 12 apostol. Hiniling nilang ipaliwanag niya ang talinghaga. Hindi nila maintindihan yung sinasabi ni Kristo. Itinuturo niya. Ano sagot ni Kristo? Sinabi niya, ipinagkaloob sa inyo. Tinutukoy ni Kristo ay yung 12 apostol. Ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba na nasa labas, ang lahat ng bagay ay isinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Hindi nila maintindihan. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Sa mga taong nasa labas ng Iglesia ni Kristo, ay hindi nila maunawaan ang hiwaga ng kaharian ng Diyos o ang ebanghelyo ni Kristo na maghahatid sa kaharian. Kaya ano kailangan? Ang pagpapaunawa ng sugo ng Diyos tulad ng mga apostol. Sabi ni Kristo, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian. Bakit ang mga apostol ang may karapatang magpaunawa ng hiwaga ng ebanghelyo ni Kristo sa kaligtasan? Sinagot na ito kanina ni Apostol Pablo kay 2 Corintios 5:19 hanggang 20. Ang sabi ni Apostol Pablo, pinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo. Paulit-ulit mga kapatid, sugo ng Diyos. Sugo ni Kristo. Kailangan ng tao para maunawaan niya ang ebanghelyo ni Kristo. Sa gayon siya sumampalataya. Kasi paano siya sasampalataya kung hindi niya maunawaan ang ebanghelyo o ang mga kautusan? Pagkatapos ay babautismuhan. Di ba yun ang sabi kanina ni Kristo? Bago umakyat sa langit, ipangaral ninyo ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal, ang sumampalataya at babautismuhan. Maligtas. Kailangan bautismuhan sa isang katawan. Isang katawan ay ang isang iglesia na si Kristo ang ulo. Alalaong bagay iglesia ni Kristo. Kasama yan sa ebanghelyo ni Kristo. Kailangan marinig ng tao.
at kaya, sino po ang pakikinggan natin, mga kapatid? Si Kristo at ang mga apostol na nagturo ng tunay na ebanghelyo? O sila na nagtuturo ng ibang ebanghelyo? Walang sino bang taong matino ang isip na pipiliin ang mga nagtuturo ng ibang ebanghelyo. Ano ang babala ni Apostol Pablo tungkol sa kanila na nangangaral ng ibang ebanghelyo? Sabi ni Apostol Pablo sa Galacia 1:6-8, nagtataka ako kung bakit ganun na lamang kabilis ninyong tinalikuran ang Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. At kayo'y bumaling agad sa ibang ebanghelyo. Ang totoo'y wala namang ibang ebanghelyo. Subalit sinabi ko ito sapagkat may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Ano babala ni Apostol Pablo? Subalit, sino man ang mangaral ng ebanghelyo naiiba kaysa ipinangaral na namin sa inyo, kami man ito o isang anghel mula sa langit, dapat siyang sumpain ng Diyos. Pansinin niyo mga kapatid, sino man ang mangaral ng ebanghelyo naiiba kaysa ipinangaral ng mga apostol, kahit pa anghel, dapat siyang sumpain. Kaya ang mga nangangaral ngayon na hindi na raw kailangan ng pagsusugo ng Diyos at binabaluktot ang ebanghelyo ni Kristo, sinasalungat nila ang kalooban ng Diyos. Dahil sa hindi naman sila sugo ng Diyos, hindi nila magagawang ipakipagkasundo ang tao sa Diyos. Kaya kapag sila'y tumawag sa Diyos, ang sabi ng Diyos, kung magkagayi tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila ako masikap, ngunit hindi nila ako masusubukan. Anong lalong mabigat na pasya ng Diyos sa kanila? Hindi sila makapapasok sa kanyang kaharian. Hindi sila ano tayo? Meron bang sugo ng Diyos na nangaral sa atin? Mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Meron. Si kapatid na Felix Y. Manalo, ang sugo ng Diyos sa mga huling araw. Binatbat ng Diyos ng kanyang mga patotoo. Mga hula na nakasulat sa Biblia na nagpapatunay na siya'y isinugo niya. Ano po ang isa sa mga hulang tumutukoy kay kapatid na Felix Manalo? Ang Apokalipsis 7:2-3. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga loob ang mga alipin ng ating. Si kapatid na Felix Manalo, ang ibang anghel na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. Alin ang tatak? Sa Efeso 1:13-14, ang tatak ay ang Espiritu Santo. Tayo po ay na naging bunga ng gawain ng sugo ng Diyos sa mga huling araw na si kapatid na Felix Manalo. Tayo na sumasampalataya sa mga aral ng Diyos na kanilang itinuro sa atin. Tayo po ang tinatakan ng Espiritu Santo. Katapos na tanggapin ang banal na bautismo. Ano pinatutunayan ng Espiritu Santo? Itinatak sa ating mga puso. Ito po ang tatak ng pagkahirang sa atin ng Diyos. Ito po ang katibayang tayo ang mga tunay na alipin o lingkod ng Diyos sa mga huling araw na ito. Gaano po ito kahalaga? Hindi lamang pakikinggan tayo ng Diyos kapag tumawag sa Kanya, kundi higit sa lahat ay maliligtas sa araw ng pag. Ano sinasabi niya? Matagal nang wala ang sugo ng Diyos sa inyo kapagkat malao na siyang pinapagpahinga ng Diyos. Ganon din ang sumunod na tagapabahala na si kapatid na Eranio Manalo ay pumanaw na rin. Paano daw tayo makapananatili sa tunay na pananampalataya at sa pag-asa sa kaligtasan? Ano ang mahigpit na sakubili ng mga sugo ng Diyos na namahala sa iglesia?
Ang sabi ng sugong na mahala sa unang Korinto 15:1-2, mga kapatid, ipinaalam ko sa inyo ang ebanghelyo na ipinangaral ko sa inyo, na inyo ring tinanggap at inyong pinaninindigan. Sa pamamagitan din dito, kayo ay ligtas kapag nang hahawakan kayong masasag sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Di ba na lang kung sumampalataya kayo ng walang kamuluhan? Ganito rin ang pahayag ng sugo ng Diyos sa 2 Thessalonica 2:15. Kaya nga mga kapatid, maging matibay kayo sa paninindigan at pamumuhay sa mga aral na ibinahagi namin sa inyo. Ito man ay sa salita namin o sa sulat. Kaya mga mahal na kapatid, gusto nating maligtas sa araw ng paghukom, umanatag tayo sa piling ng ating kahalalan, ang ating pagka-iglesia ni Kristo. Buong tiyaga nating itaguyod ang matatag na paninindigan sa pagsunod sa mga aral ng Diyos na itinuro sa atin ng kanyang sugo sa mga huling araw. Sa gayon, anumang araw at oras dumating ang Panginoong Jesucristo, kasama tayong sasalubong upang tanggapin ang ating gantimpala, ang buhay na walang hanggan. Mga magulang, isalin po natin ang mahalagang aral na ito sa ating mga anak at mga apo. Palagi nating ipaalaala sa kanila na tapat na manindigan sa mga turo ng huling sugo upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Mga anak na nakikinig ngayon, anuman ang mangyari, huwag ninyong talikuran ang inyong pagkahirang bilang mga anak ng Diyos sa mga huling araw na ito. Pagdating ng panahon na ang inyong mga magulang ay bababa na sa kanilang libingan, maiiwan kayong mag-isang maglalakbay sa mundong ito. Manangan kayong mabuti sa inyong pananampalataya. Alalahanin ninyo ang pangako ng Diyos na diringgin niya ang inyong mga daing. Palagi siya sa inyong tabi kung mananatili kayong tapat sa pagsunod sa Kanya. Tiyakin ninyo na sa araw ng pagkabuhay na maguli, muli kayong magkikita ng inyong mga magulang at ng mga sugo ng Diyos na nagpagal para sa atin at magkakasama tayong maninirahan sa kaharian ng Diyos magpakailanman. Tumayo kayo mga kapatid at tayo po ay mananalangin. Ama namin Diyos, salamat po ng marami, Ama. Muli mong sinariwa sa amin ang napakahalagang leksyon na itinuro pa ng kapatid na Eranio Manalo noong sila'y nabubuhay pa, upang patuloy na ipagsanggalang kami sa mga bulaang nangangaral ngayon, sa maling pananampalataya na kumakalat ngayon sa aming panahon, upang huwag kaming maligaw, huwag kaming mapahamak pagdating ng araw ng paghukom. Tulungan mo kaming lahat manatiling matatag sa paghahawak sa mga aral na itinuro ng iyong sugo at ng kapatid na Eranio Manalo. Kahit wala na sila sa piling namin, ang mga aral na kanilang iniwan sa amin, sapat para sa aming ikabubuti sa buhay na ito, higit sa lahat, para sa aming kaligtasan. Manatili lang po kami na matibay na sumusunod sa mga aral na kanilang itinuro sa amin. Tulungan po kami ngayon, aming Ama, anuman ang aming masagupa sa buhay, anuman ang mangyari sa mundong ito. Huwag kaming magbabago ng paninindigan. Huwag kaming babalik sa masamang aral na hindi itinuro ng sugo. Tulungan mo po kami na kahit magkanas kami ng iba't iba pang mga pagsubok, huwag naming mabitiwan ang mga aral na maghahatid sa amin sa kaligtasan. Patuloy kaming makapagtiis, patuloy kaming makapagtyaga, patuloy kaming makapagsikap upang marating namin ang hangganan ng aming mga paglilingkod sa iyo. Ang pagtahan namin sa iyong kaharian upang tamasahin ang buhay na malwalhati. Doon nakatuon ang aming paningin. Yun ang nagsisilbing inspirasyon namin. Kaya kahit mahirap ang lakbayin,
Nakikipagbaka kami sa abot ng aming makakaya. Ngunit may hangganan ang aming magagawa. Kaya pagka kami narito sa pagsamba, sinasamantala namin ang pagkakataon. Lagi naming inihahabilin sa iyo ang aming buhay, lalo ng kapakanan ng aming pananampalataya. Huwag mo kaming bibitiwan. Maawa ka, Ama. Ano man ang maranasan namin, tulungan mo po kami manatiling matatag sa pagsunod sa lahat ng iyong mga kautusan hanggang masarpit namin ang iyong kaharian. Pag mga may sakit, alalahanin mo sila. Pagalingin mo sila sa kanilang mga karamdaman. Ipagkaloob mo po sa kanila ang buhay at lakas. Ang mga anak, huwag mong pababayaan. Huwag silang madaya ng maling pananampalataya. Gamitin mong mabuting kasangkapan ng mga magulang, lalo na kung ang mga anak ay maliliit pa, upang maisalin sa kanila ang iyong mga aral, upang magtaglay din sila ng tunay na pananampalataya at makasama namin sa kaligtasan. Alalahanin mo kaming lahat sa panahon ng mga panghihina. Lagi mo kaming palakasin sa panahon ng mga kanumpayan. Lagi mo kaming bigyan ng kaaliwan. Manatili kaming nagpapatuloy hanggang sa aming kaligtasan. Panginoong Yesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Huwag mo kaming bibitiwan. Halalayan mo kami araw-araw. Maawa ka sa amin, Panginoon. Malapit na yung pagbabalik. Pagtiyagaan mo na po kaming lahat. Tulungan mo po kaming makasalubong sa iyo. Tanggapin namin ang buhay na walang hanggan. Ama, hindi namin nalilimot idalangin sa iyo. Ang mga kapatid namin hanggang ngayon ay nagtatago. Lalo na po ang mga nasa kulungan po. Patuloy mo silang ingatan at ipagsanggalan. Patuloy mong ipagkaloob ang kanilang pangangailangan. Ang mga nasa bilangguan, dumating na po sana ang araw ng kanilang paglayo. Makapiling na po nilang muli ang kani-kanyang pamilya. Nananalig kaming lubos, Ama. Narinig mo po ang aming mga panalangin at muli mong binasbasan kaming lahat. Pagpapatuloy kami sa paglalakbay. Sumasampalatayang lubos. Ikaw pa rin, Ama, ang aming kasama. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Natatapos na tayo mga magandang araw po.